Matapos ang isang trahedyang kumitil sa kanyang buhay, nagising si Chef Marcus Ashford sa isang mundong halos kapareho ng dati, ngunit balot ng kakaibang batas at kasaysayan. Mahigit 80 taon na ang nakalipas mula nang sumiklab ang tinaguriang Vegetarian Uprising, isang revolusyong nagbawal sa pagkain ng karne at nagpatay sa libu-libong recipe na minsang nagpainit sa mga kusina ng mundo. Ngayon, sa pagtatapos ng banta ng lumang virus, nais ng pamahalaan na ibalik ang karne sa hapagkainan. Ngunit isa lang ang may kakayahang buhayin muli ang mga nalimot na lasa, si Marcus, taglay ang kaalaman ng isang panahong gustong burahin ang kasaysayan. Habang lihim niyang niluluto ang mga ipinagbabawal na putahe, unti-unti niyang natutuklasan ang mas madilim na dahilan sa likod ng Vegetarian Uprising, at isang katotohanang maaaring magpabagsak sa buong sistemang ito. Sa bawat hiwa ng kutsilyo, sa bawat halimuyak ng kumukulong sabaw, mas lumalapit siya sa isang revolusyon na maaaring magbalik ng kalayaan, o magsimula ng panibagong digmaan. Sa mundong bawal ang karne, siya ang magbabalik ng apoy sa kusina. The Forgotten Chef King. Kabanata 1. Sa tabi ng isang unibersidad, may isang masiglang night market na sumisigla tuwing gabi. Puno ito ng mga estudyanteng gala, naghahanap ng murang ngunit masarap na pagkain, o kaya'y simpleng makisama sa K-barkada. Dito mababakas ang buhay ng kabataan, tawanan, hiyawan, at ang amoy ng samot-saring putahe na bumabalot sa buong lugar. May nagbebenta ng damit, alahas, at kung ano-anong gamit. Ngunit higit sa lahat, halos kalahati ng mga pwesto ay mga food stall, may nagtitinda ng pritong stinky tofu, hot dry noodles, munggo cake, iniihaw na gluten, at maging pritong jelly. Amoy pa lang, para kang hinihila ng usok patungo sa bawat pwesto. Ngunit nitong nakaraang 2 gabi, isang kakaibang pangyayari ang gumulantang sa buong night market. Isang bagong bukas na food stall, simpleng pwesto lang, walang magarang disenyo, ngunit sa loob ng isang linggo, bigla itong naging pinakasikat sa lahat. Ang dami namang masarap dito, hindi ko alam kung ano uunahin. Matagal ka nang hindi sama-sama sa night market, halika, may ipapatikim ako sayo. Ano yun? Baguhan lang to pero grabe, hindi ka mabibigo. Sigurado ka. Hindi mo lang ako niloloko. Loko ka. Teka, sumama ka na lang. Isang magkasintahan sa kanilang unang date. Dinala ng lalaki ang babae sa isang sulok ng night market. Sa unang tingin, ordinaryo lang ang pwesto. Pero kapag lumapit ka, doon mo makikita ang kababalaghan, halos 50 tao ang nakapila, nag-aantay ng pagkakataong makatikim. Hindi ito basta pila lang. Umaabot na ito sa gitna ng daanan, halos hadlangan na ang daloy ng tao. Habang naghihintay, hindi na nakapagpigil ang babae. Ano bang binibili ng mga to, hala? Ang bango. Nakakagutom. Ngumiti ang lalaki, parang may itinatagong lihim. Unang araw pa lang na natikman ko to, na humaling na ako. Simple lang tingnan, pero ang lasa, ibang klase. Ano nga kasi ang tawag dyan? Di ko pa narinig to noon, pero ang tawag daw nila, kebab. Kebab. Isang simpleng pagkain na sa mundo ni Marcus Ashford ay karaniwan lamang. Ngunit nang banggitin niya ito 2 linggo na ang nakalilipas, wala ni isa ang nakakaalam. Para kay Marcus, iyon ay mas nakagugulat kaysa sa reaksyon ng babae. Paanong isang klasikong pagkain ay ganap na nawala sa alaala ng mga tao? Habang unti-unting nakikilala ang mundong kanyang kinabibilangan ngayon, nabuo sa isip niya ang katotohanan, nasa isang ibang mundo siya. Isang mundong kasalukuyang dumadaan sa tinatawag na panunumbalik ng pagkain. Si Marcus Ashford, sa dati niyang mundo, ay isang alamat sa kusina. 30 taong gulang pa lang, kinilala na siyang isa sa pinakamahuhusay na chef sa buong mundo. Anak ng isang ordinaryong pamilya, ngunit sa pamamagitan ng dedikasyon at husay sa pagluluto, ilang beses siyang nag-uwi ng gintong trepeo mula sa mga prestihiyosong kompetisyon, lokal man o internasyonal. May kasabihang kumalat sa hanay ng mga food critic at batikang foodie. Kung hindi mo pa natitikman ang luto ni Marcus Ashford, hindi mo pa masasabing natikman mo na ang lahat ng pagkain sa mundo. Tinawag pa siya ng media bilang God of Cookery. Ngunit sa kabila ng lahat ng papuri, may isa pa siyang pangarap. Ang buuin at ihain ang orihinal na The Windsor Imperial, isang engranding piging ng 328 putahe, bawat isa'y obra maestra ng sinaunang lutuing Briton. Marami sa mga reseta nito'y matagal nang nawala sa kasaysayan, ngunit sa pamamagitan ng tiyaga, pag-eeksperimento, at dedikasyon, unti-unti niya itong nabuo. Sa mismong ika-30 kaarawan niya, natupad ang pangarap na iyon. Sa isang marangyang hotel, inimbita ang mga pinakamalalaking personalidad mula sa iba't ibang larangan. Ang bawat bisita, sabik matikman ang kapistahang matagal nang nawala sa mundo. Ngunit sa gitna ng mga papuri at kaluwalhatian, doon din natapos ang lahat.
Sa huling sandali ng tagumpay, natigok ang kanyang buhay. Pagmulat ng mga mata, natagpuan niya ang sariling nakatira sa isang katawan ng 17 anyos na ulila, na, sa kakaibang pagkakataon, ay may kaparehong pangalan, Marcus Ashford. Isang kabataang nawala ng mga magulang sa murang edad, lumaki sa ampunan, at kalaunan ay kumayad para buhayin ang dalawang nakababatang kapatid na babae. Ngunit dahil sa labis na pagod, bumigay ang katawan nito. At doon siya pumasok. Sa bagong mundong ito, pareho ang kasaysayan at teknolohiya sa kanyang dating mundo, maliban sa isang mahalagang bagay. 8 dekada na ang nakalilipas, sumiklab ang tinaguriang vegetarian movement. Isang kakaibang virus, gawa umano ng isang mayamang mahigpit na vegetarian, ang nagdulot ng lason sa lahat ng karne ng hayop. Hindi ito nakamamatay sa hayop mismo, ngunit kapag kinain ng tao, ang laman nito ay naglalabas ng proteinang lubhang nakalalasan. Sa loob lamang ng ilang taon, higit sa 1/3 ng populasyon ng mundo ang nasawi. Maraming uri ng hayop ang tuluyang naubos. At sa takot, halos buong sangkatauhan ay tuluyang tumalikod sa pagkain ng karne. 2 taon pa lang ang nakalilipas ng tuluyang masugpo ang virus. Muling nakapagsaka ng mga hayop na ligtas kainin. Ngunit sa loob ng 80 taong iyon, nakalimutan na ng tao ang lasa at pamamaraan ng pagluluto ng karne. Maraming klasiko at sinaunang putahe ang tuluyan ng nawala. Ngayon, desperado ang sangkatauhan na muling matuto. At sa panahong ito ng gourmet recovery, muling isinilang ang Forgotten Chef King. Alas 11 na ng gabi nang unti-unting magsimulang hamupa ang ingay sa palengke sa gabi. Pagkatapos ng huling customer na masayang umalis sa harap ng kanyang karinderya, maingat na pinulot ni Chef Marcus Ashford ang kanyang inihaw na uling, ang simpleng kahon ng pagkain para mapanatili ang lamig ng karne, at inilagay lahat ito sa isang lumang tricycle. Nagpaalam na siya sa night market at nilakad ang 2 blok patungo sa isang medyo sira-sirang pamayanan. Dito niya inipark ang tricycle sa ilalim ng isang lumang gusali ng tirahan. Payat, pagod, at nanghihina ang katawan ni Marcus nang bumalik siya sa maliit niyang sala sa labas ng kanyang tinutuluyan. Ilang metro lang ang laki ng kanyang tirahan, mga 40 metro kwadrado, may isang kwarto at isang sala. Mabagal niyang inilabas ang susi at dahan-dahan binuksan ang pinto, ayaw gisingin ng 2 nakababatang kapatid na babae. Hindi man talaga sila magkadugo, ang 2 babaeng iyon ay naging kanyang pamilya. Nakilala niya sila sa ampunan. Nang magsara ito, naiwan ang mga ito. Si Marcus ang kumuha ng responsibilidad na alagaan sila. Si Jenny Clark, 16 na taong gulang, ay nag-aaral sa high school. Tahimik at mahinahon siya, parang isang batang babae na laging alam kung kailan dapat magsalita at kailan manahimik. Si Cyril Clark naman, 7 taong gulang, ay puro buhay at kalokohan. Bagamat bata, may likas na talino at pagkabibo na taglay niya, isang batang pinangarap ni Marcus na mapalago pa. Hindi siya santo. Matapos ang kanyang muling pagkabuhay, hindi siya obligadong alagaan ang mga ito, pwede niyang iwan ang 2 anumang oras. Pero sa bawat pagkakataong may isip niyang iwan sila, may isang matinding emosyon ang kumakapit sa kanyang puso, parang binitbit ng dating si Marcus Ashford na tila pinagsisihan ang kanyang sarili. At higit pa doon, sobra siyang nagmamahal sa 2 babae na iyon, hindi dahil obligasyon, kundi dahil totoong pamilya sila. Isang magandang biyaya ang muling buhay at ang pagkakaroon ng 2 minamahal na kapatid. Pagpasok sa bahay, dahan-dahan siyang naglakad upang hindi gisingin ang mga babae. Ngunit nang buksan niya ang fluorescent lamp, nakita niyang si Jenny ay nakahiga na sa sofa, hawak ang kanyang libro, natulog dahil sa antok habang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ang kwarto ay sa 2 kapatid. Si Marcus naman ay karaniwang natutulog sa sofa sa sala. Sa maulang gabi, suot ni Jenny ang isang puting t-shirt na halos bumalot sa kanyang maselang katawan, isang tanawin na hindi sinasadyang bumihag ng puso ni Marcus, ngunit agad niyang sinubukang takasan ang mga nakagugulantang pag-iisip na iyon. Kuya, andito ka na. Mahinang wika ni Cyril nang marinig niya ang pintuan na binuksan. Nagising siya mula sa tulog, nangingilid pa ang mga mata at dahan-dahang lumapit kay Marcus. Pagod ka na ba buong gabi, kuya? Nagsilbi na ako ng mainit na tubig para paligan ang mga paa mo. Gagawin ko na lang sarili ko. Nauutol na tugon ni Marcus, nahihiya siyang hayaang siya ang paligan ng kapatid. Ngunit ayaw niyang makita si Cyril na nag-aalangan, kaya agad niyang kinuha ang palanggana na may tubig. Matutulog ka na. Maaga kang gigising bukas para sa eskwela. Tahimik si Cyril, ngunit ayaw munang matulog. Nang maipakita na ang pagkairita ni Marcus, saka siya bumalik sa kwarto. Pagkatapos niyang paligan ang mga paa, humiga siya sa sofa at pinanood ang liwanag ng buwan na sumisilip mula sa bintana, isang sandaling tahimik ngunit puno ng mga pag-iisip.
Inalala niya ang mga nagdaang kalahating buwan mula nang siya'y muling nabuhay. Naintindihan na niya ang mundong ito ng buo. Bukod sa pag-aalaga sa mga kapatid, malinaw na sa kanya ang layunin ng kanyang buhay. Ang stall ng inihaw na tupa ay simula pa lang. Pangarap niyang unti-unting makapag-ipon, makapagbukas ng sariling restoran, at maabot muli ang rurok bilang isang chef parang dati niyang buhay. At higit sa lahat, nais niyang maibalik ang marangyang Windsor Imperial Banquet, ang sagana at pambihirang handaan na minsang napunta sa kanyang mga kamay. Na para bang naruroon siya muli sa kaganapan na iyon, 328 putahe ang sunod-sunod na inihain. Kahit ang mga malamig na politiko at ang maringel na artista na si Samantha ay nahulog sa tukso ng pagkain, na nagpakita ng kanilang pinakapayak na pagkatao. Nang magising siya mula sa kanyang alaala, may isang pares ng malalamang na mga mata ang nakatitig sa kanya, may bahagyang ngiting nakakatuwa sa kanyang mukha. Kuya, gising ka na, mahina at malambing na boses ni Cyril. Sigh. Ngumiti si Marquez. Wala siyang kapatid noon sa dating buhay, pero ang pagkakaroon ng dalawang batang babae ngayon ay isang biyaya. Pinunasan niya ang kanyang mukha at tinanong, anong oras na? Alas 7:30 na, sagot ni Cyril habang nakapikit at nakaupo sa tabi niya. Hindi na ako natulog, kuya. Magaling, sigh. Mabuti yan, sabi ni Marquez habang hinahaplos ang malambot na ulo ng bata. Sa kusina, biglang sumilip si Jenny at nakita silang dalawa. Sigh. Sinabi ko na ba sayo? Pagod si kuya mula sa trabaho sa gabi. Huwag mo siyang gisingin, sabi niya nang may bahagyang inis. Ayaw ko namang makipagtalo sa kuya. Siya ang gising mismo, sagot ni Cyril, ngumingiti sa kuya. Tama ba, kuya? Tama nga, gising ako. Ngumiti si Marquez at napansin ang scarf na nakatali sa balikat ni Jenny, handa na ang agahan. Dati niyang inihahanda ito pero matiigang pinayagan siyang matulog ng kaunti pa. Napakabait at maasikaso ni Jenny. Pero dahil gising na siya, hindi niya pwedeng ipasa na lang sa kanila ang gawain. Nagpunta siya sa banyo, naghilamos, tapos pumasok sa kusina. Sama kayo dito, tutulungan ko si Sai ayusin ang buhok niya. Hindi na tayo may oras pa. Tahimik nilang tinulungan si Cyril na mabuo ang dalawang maayos na braids habang nakahanda ang simpleng agahan, lugaw na may millet, mga atsara, at matamis na siopaw. Habang kumakain, napansin ni Cyril ang isang bagay at nagpasabi, Kuya, kahapon may exam kami sa school. Nakuha ko ang perfect score, 100. Talaga. Tuwang-tuwa si Marquez. Ang galing mo, Sai. Dadagdagan natin ang tanghalian mo mamaya. Oo naman. Masayang sagot ni Cyril, sabay palakpak. Ngunit medyo nagtanong siya, Kuya, napapansin kong iba na ang luto mo kamakailan. Mas masarap ang mga pagkain mo. Napangiti si Marquez, pilit na nagpalakas ng loob. Siguro dahil nag-aaral ako ng mabuti. May plano akong magbukas ng restoran balang araw. Yutulunan ka namin ni Sai, Kuya, sambit ni Jenny nang may ngiti. Bagamat may ilang pag-aalinlangan siya sa mga pagbabago kay Marquez, hindi siya nagduda sa kanyang tunay na pagkatao. Kahit ganon, hindi niya isiniwalat ang sikreto ng kanyang muling pagkabuhay. Matapos kumain, sinundo ni Marquez ang dalawang kapatid sa kanilang paaralan, isang elementarya para kay Cyril at high school naman para kay Jenny. Malapit lang ito kaya hindi nila kailangang magpalipat. Nang bumalik siya, nilinis ni Marquez ang maliit nilang tirahan, saka pinatuloy ang tricycle papunta sa palengke para mamili ng mga sangkap. May malaking tanghalian na ipinangako niya kay Cyril kanina. Ngunit ano kaya ang lulutuin niyang espesyal na pagkain para sa dalawang minamahal niyang kapatid? Maaga pa lang, abala na ang palengke ng mga gulay sa tabi. Nagkakapalitan ng mga tao sa mga makukulay na tindahan, sari-saring pananim ang naglalakihan sa mga talahiban, sariwang mga gulay na umaalingaw-ngaw ang bango sa hangin. Halos 80 taon nang walang karne sa hapagkainan, kaya ang pagtatanim ng gulay ay umabot na sa rurok ng sining, iba't ibang klase, puno ng sustansya, at higit sa lahat, mas malinamnam. Ngunit si Marcus Ashford, hindi gulay ang hanap niya. Ang pangarap niyang buksan ang pwesto ng kebab sa gabi ay nangangailangan ng isang bagay, tupa. Kung ikukumpara sa mga malilikot na paninda ng gulay, iba naman ang buhay sa pwesto ng karne. Malamig ang paligid, halos walang bumibili. Bagamat muling sumulpot ang karne, marami pa rin ang takot o tutol dito, ang ilan ay tuluyan ng hindi matanggap. Kaya nagkaroon ng kakaibang kalagayan, mas mura pa ang karne kaysa gulay. Maraming sariwang karne ang nakasalansan ngunit waring iniwanan. Ngunit para kay Marquez, ito ay isang biyaya, ang presyo ay napakababa, kaya malaki ang matitipid niya sa gastos. Nang banggitin ng kebab, damaloy sa isip ni Marquez ang alaala ng kanyang kabataan, nung una niyang nagbenta ng tinuhog na tupa.
Dito nagsimula ang lahat, ang maliit niyang panimulang hakbang sa mundo ng pagluluto. Ngayon, muling nabuhay sa isang mundong ganito, mas mataas ang antas ng kanyang pagsisimula. Para sa kanya, isang biyaya ito na hindi niya matatawaran. Oy, batang bumibili na naman ng tupa, bati ng tindero habang ngumiti ng mainit nang makita si Marquez. Araw-araw na siyang suki, kaya kilala na siya ng tindero. Masigasig na inilabas nito ang sariwang mga hiwa ng karne mula sa kahoy na tabla. Tumingin si Marquez ng may profesionalismo. Alam niya ang eksaktong hinahanap, ang mga bahagi ng karne na pinakamasarap para sa kanyang mga tinuhog. Ang pinakamahusay ay ang tendon sa mga harap at likod ng tupa, mga pirasong matibay na may kasamang mga tadyang, tamang-tama sa ihaw. Bukod pa rito, mahusay din ang flat shank at square meat. Hindi nagtagal, napili niya ng mabuti ang 50 kilo ng karne. Sapat ito para sa libo-libong tinuhog na kebab para sa isang buong gabi ng pagtitinda. Napakababa ng presyo, 20 piso kada kilo lang. Kaya't 1,000 piso lang ang nagastos niya, pero inaasahan niyang kikita ng 7 hanggang 800 piso kada gabi. Para sa tindero, matagal ng suki si Marquez kaya hindi na niya ito pinabayaan. Inasikaso niya ng maayos ang karne at halos siya pa ang nagdala hanggang sa tricycle sa labas ng palengke. Habang dinadala ang mabigat na karne, naalala ni Marquez ang pangako ni Cyril Clark kaninang umaga. Naglakad siya sa paligid, nag-iisip kung ano ang lulutuin sa tanghali. Mahigit kalahating buwan na siyang muling nabuhay dito, at matagal-tagal na rin mula ng seryosong magluto. Hindi maipaliwanag ang pananabik na bumalik sa kusina, ang init ng kalan, ang samyo ng mga rekado, ang bawat hiwa sa karne na may pangakong sarap. Bigla niyang napansin ang isang pwesto ng white striped chicken, mga manok na tinanggalan ng balahibo at nilinis ng mabuti. Dali-dali siyang nilapitan ito at sinimulang piliin ng maingat. Hindi mapakali ang tindero sa kanyang likod, kaya tinanong siya. Ginoo, matagal na kayo pumipili, may hinahanap ba kayong espesyal? Ngumiti si Marquez habang nakatingin sa manok. May 4 na bagay akong tinitingnan, gilid ng balatan, mata, balat, at kuko. Napatingin ang tindero na puno ng kuryosidad. Ito ang sikreto sa pinakamagandang puting manok, paliwanag ni Marquez ng mabagal pero malinaw. Una, dapat may dugo ang gilid ng balatan sa leeg, tanda ng sariwang patay na manok. Kapag patay ng matagal bago balatan, wala itong dugo. Pangalawa, dapat puno at may kintab ang mga mata, bukas o kalahating bukas ang talukap. Ang may sakit ay malabo at nakalubog, nakapikit ang mga talukap. Pangatlo, ang balat ay dapat makinis, walang pasa o kulubot. At pang-apat, malinis ang kuko at hindi bulok. Napatigil ang tindero, matindi ang gulat at paghanga. Hindi niya inakalang may ganito kalalim na kaalaman ang batang ito. Salamat sa'yo, kuya. Ngayon lang ako nakarinig ng ganito kadetalyadong paliwanag. Sigurado akong ang manok ko ang pinakamahusay. Ngumiti si Marquez, kinuha ang manok na nakabukas na sa plastic, at nagpaalam ng may dalang mabigat na karne. Hindi makalimutan ng tindero ang mga sinabi ni Marquez. Tuwing may bibili, hindi niya palalampasan ang pagkakataong ipagyabang ang kalidad ng kanyang mga manok. Papuntang tanghali, isang matabang lalaki ang biglang dumagsa, puno ng pawis at kaba. Ang mga manok ko ay sariwa at pinakamahusay, ani ng tindero. Ang pagpili nito ay base sa 4 na bagay. Napahinto ang lalaki. Nanginig ang mga mata. Alam mo ba ang mga sinasabi mo? Marunong ka bang magluto? Tanong niya na halatang seryoso. Hindi po. Nagbebenta lang ako, nilalaga ko lang kapag kumakain, sagot ng tindero ng mahina. Akala ko may alam kang ibang paraan dahil sa sinabi mo ng ganito karami. Nang umaga lang may batang lalaki dito na nagsabi ng lahat ng ito. Alam niya talaga, sagot ng tindero na may bahagyang ngiti. Nakakaintriga. Ano ba ang trabaho niya? Hindi ko alam, pero ang tindero ng karne ang pinakamakakaalam, sagot ng tindero. Nagpasalamat ang lalaki at dali-daling naglakad papunta sa komunidad ni Marquez. Pagdating ng tanghali, pinunasan ng lalaki ang pawis sa kanyang noo at namangha. Amoy manok. Pero paano ba niluto? Ano kaya ang sikreto? Bumalik si Chef Marquez mula sa palengke ng gulay dala ang 50 kilong tupa. Agad niyang nilinis ang karne at abala siya hanggang tanghali. Doon niya sinimulang ihanda ang isang malaking handa na ipinangako niya kina Cyril Clark, ang kilalang XJ Big Plate of Chicken. Ang Big Plate of Chicken ay isang modernong putahe. Ang pangunahing sangkap nito ay manok at patatas. Ngunit dahil sa lumalaganap na aktibidad ng vegetarianismo sa mundo, tila imposibleng maipanganak ang ganitong klaseng ulam. Napakakomplikado at maraming sangkap ang Big Plate of Chicken. Natutunan ni Marquez ang pinaka-authentic na paraan ng pagluluto nito mula sa isang master chef ng XJ.
Ngunit dahil kulang siya sa kagamitan at mga sangkap, hindi niya lubos na maipakita ang orihinal na lasa nito. Ngunit dahil sa galing ng chef, na parang may mahika ang kanyang mga kamay, naipakita pa rin niya ang lalim ng sarap ng ulam, at ang mabangong amoy nito ay halos umabot sa buong komunidad. Tiyak na ito'y makakahikayat ng kahit sino, lalo na ang isang gutom at matabang lalaki. Nang tumingin siya sa orasan, oras na para pumasok sa paaralan ng dalawang nakababatang kapatid na babae. Hawak ni Marcus ang pinggan ng big plate of chicken at inihahanda na ang katambal nitong pansit nang biglang may kumatok sa pinto. Umulan kaya? Nakalimutan ni Jenny ang susi. Pero iba ang estilo ng katok, nag-isip si Marcus habang papalapit sa pintuan. Pagbukas niya ng pinto, biglang sumingit ang isang matabang lalaki. Si Edwin Harper, ang matabang lalaki, ay mabilis na huminga ng 2 beses at agad tumakbo papunta sa hapagkainan. Nang makita ang masarap na manok sa pinggan, lumiwanag ang mga mata niya. Hindi na siya nakatiis, kinuha ang chopsticks at nilamon ang isang piraso ng manok. Mainit pa ang ulam at halos pumaimbulog ang usok mula rito sa likod ng kanyang leeg. Ngunit sa kabila ng init, ramdam sa mukha niya ang matinding kaligayahan. Hindi niya inilabas ang laman ng bibig. Pinilit niyang nguyain at lunokan ang bawat piraso. Sa sandaling iyon, puno ng tuwa ang puso niya. Para siyang taong nasa madilim at malamig na gabi na biglang may dumating na kariton ng buhay na uling, napakalaking biyaya para sa kanya. Ang mukha ni Edwin ay ngumiti ng walang kapantay habang tumitig kay Marcus Ashford. Lumayas ka! Sigaw ni Marcus habang hawak ang wallis. Nakatingin siya ng matindi sa kakaibang lalaki. Hindi ito ang tipo ng taong gusto niyang bigyan ng pagkain, lalo na at mukhang may problema sa pag-iisip ang matandang lalaki. Kaibigan, paano mo niluto ang manok na ito? Tanong ni Edwin na halatang sabik sa sagot. Turuan mo ako, napakasarap ng lasa nito. Hindi ko inakala na pwedeng maging ganito ang manok, ako nga pala si Edwin Harper, head chef ng The Westbridge Hotel. Sinasabi ko sa'yo, walang kapantay ang lasa ng ulam mo. Pwede mo ba akong turuan? Sigurado akong makakatulong ito sa hotel namin. Kitang-kita ang sobrang saya ni Edwin, halos hindi na maayos ang kanyang pagsasalita, na para bang siya ang bida sa eksena. Ngunit ngiti lang ang isinukli ni Marcus habang mas mahigpit niyang niyuko ang wallis. Lumayas ka dito. Sikat ang The Westbridge Hotel sa lugar. Isang malaking hotel ito. Pero ang matabang lalaking ito ay sinabing chef doon. Naniniwala ba siya? Para kay Marcus, mukhang baliw ang lalaki. Ano, chef ka? Lumayas ka bago tumawag ako ng pulis. Ako talaga, chef ng Westbridge, hindi ako nagsisinungaling. Sigaw ni Edwin, ngunit hindi na siya pinakinggan. Dahil sa pagdududa, nilabas ni Marcus ang wallis at pinaalis si Edwin. Pero ang matabang lalaki, kahit tinanggihan, ay tuloy pa rin ang pagpupumilit na pumasok. Nang makita ni Marcus ang kutsilyo sa kusina, binuksan niya ang pinto at nang makita ni Edwin iyon, agad siyang tumakbo at nawala na parang kuneho. Nerbyosong tao, ungol ni Marcus habang pinipikit ang pinto ng malakas. Sa labas ng bahay, si Edwin ay nakatayo sa ilalim ng isang punong akasya, nanginginig sa pawis at palihim na nagmamasid kung may sumusunod sa kanya. Puno ng galit siya. Paano magiging chef siya kung ganyan ang pagtrato sa kanya? Palagi niyang sinasabi sa mga tao na ang kanyang niluluto ay sapat ng magpasaya ng kahit sino ng ilang araw. Ngayon, nag-effort siya ng todo, pero pinaalis lang ng parang hayop gamit ang kutsilyo. Pauwi na sana siya nang muling sumagi sa isip niya ang lasa ng big plate of chicken. Hindi siya makatiis. Kailangan niyang matutunan ang lihim ng ulam na iyon. Bumalik siya sa komunidad, pumasok sa maliit na tindahan sa pasukan, bumili ng ilang gamit, at nang magbayad ay nagbigay ng sigarilyo sa tindera. Nakipag-usap siya tungkol kay Marcus Ashford. Oo. Ang lalaking yan. Isang ulila na nag-aalaga ng 2 nakababatang kapatid na babae. Sobrang masipag daw siya. Nagsisimula na rin daw siyang magbenta ng pagkain sa night market, sagot ng tindera. 2 nakababatang kapatid. Napasilip si Edwin, parang may nakita siyang pag-asa. Oo, tingnan mo. Kakapasok lang nila galing eskwela, sagot ng tindera sabay turo sa labas. Doon, lumalakad ang 2 babae, si Jenny at Cyril, maganda at masigla, nakasuot ng simpleng damit na maayos. Parang tanawin sa isang pinturang buhay. Nagpasalamat si Edwin at mabilis na pumasok sa bahay kung saan kanina siya pinaalis. Naamoy niya pa rin ang amoy ng masarap na pagkain na nagmumula sa loob. Para bang lumalabas ang laway niya. Yung matanda, hindi madaling kausapin, pero ang mga bata, madali lang, bulong ni Edwin habang nag-iisip ng paraan. Kuya, ang bango at sarap ng ulam mo. Sa hapagkainan, ang maliit na bibig ni Cyril ay medyo mantsado sa pagkain.
Ang kanyang maliliit na kamay ay medyo kinakapos pa sa paggamit ng chopsticks, kaya halos mahulog ang piraso ng manok na hawak niya. Parang isang sanggol, ang pasensya at saya niya dahil nangako ang kuya niyang si Marcus na gagawa siya ng masarap na pagkain, at mas masarap pa nga ito kaysa sa inaasahan niya. Tahimik na naupo si Marcus sa tabi niya, kumuha ng napkin at pinunasan ang bibig ni Cyril, saka ngumiti ng banayad, kumain ka ng dahan-dahan, walang kukuha sa'yo. Pero kuya, ang sarap talaga ng ulam mo, baka mapuno ang tiyan ko kung hindi ako kakain ng mabilis. Paliwanag ni Cyril na may halong kagat sa pagkain, na nagdulot ng tawa kina Marcus at sa tahimik na si Jenny. Ngumiti si Marcus. Tumahimik ka at kumain ng mabilis, mamaya pag lumamig yan, magbabago ang lasa. Sige po. Tumango si Cyril, pero bago siya nagsimula, iniabot niya kay Marcus ang isang piraso ng manok. Nang masimulan na niyang kumain, agad na sumilay sa mukha niya ang tamang-tamang kasiyahan. Napatingin siya kay Marcus nang may pagkagulat, kuya, di ko pa naranasan kumain ng ganitong sarap. Ano po pangalan ng ulam na ito? Big plate chicken? Sagot ni Chef Marcus na may ngiti, tinatago ang tunay niyang pagkakakilanlan. Natutunan ko lang ito mula sa iba. Masarap ito, kaya kain ka pa. May noodles din na mas matamis at mas masarap kasabay niyan. Matapos kumain ng magkakapatid, busog na busog si Cyril pero puno pa rin ng sigla. Mukhang may lakad sila ng mga kaibigan niya sa paaralan para maglaro. Hindi na siya makapaghintay at agad umalis nang matapos ang pagkain. Nakasanayan na ni Jenny na tumulong kay Marcus na hugasan ang mga pinggan habang hinihintay ang lamb skewers. Hindi siya sumama sa paaralan kasama si Cyril dahil 2 kanto lang ang layo nito at hindi siya natatakot na may mangyaring masama. Ngunit bago umalis si Cyril, maingat at seryoso siyang binalaan ni Jenny, ingat ka ha, huwag kang lalayo sa ruta mo. Huwag ka ring tatanggap ng kahit anong ibibigay sa'yo ng mga estranghero. Alam ko naman, ate, di mo na kailangang paulit-ulit na sabihan, sagot ni Cyril na may ngiti. Kikilala ko naman ang mga masama. Oo nga, ang tapang mo niyan, Sai. Pinaantok ni Jenny ang maliit na ulo ng bata. Nakangiti ng malakas si Cyril habang tumatakbo palabas, hindi nakalimutang isigaw, Palam, ate. Palam, kuya. Habang naghahanda naman sina Chef Marcus at Jenny ng lamb skewers, dahan-daang inayos ni Marcus ang mga bamboo sticks na binili niya, napakamura nito, libu-libong piraso ang kanyang bibilhin para sa kanyang night stall. Pinutol niya ang karne ng tupa sa maliliit na piraso at nilubog sa marinade na may toyo, monosodium glutamate, asin, sibuyas, luya, itlog, at iba pang pampalasa ng eksaktong timpla ng 2 oras. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa mga bamboo stick, 5 piraso kada string. Simple lang ang proseso, pero napakahirap sa dami. Para sa kanilang panindang gabi, kailangang mapuno ng libo-libong skewers ngayong hapon. Tumutulong si Jenny para mapanatili ang disiplina at ayos ng trabaho. Sa kalye, naglalakad si Cyril Clark na may school bag sa likod, paulit-ulit niyang iniisip ang lasa ng big plate chicken. Para sa kanya, walang katapusan ang sarap nito sa bibig niya. Kung may makakain siyang lollipop ngayon, panalo na. Ngunit nang hilahin niya ang kanyang bulsa, naalala niyang ubos na pala ang baon niya kahapon. Napailing siya. Biglang may narinig siyang boses ng lalaki. Bata, gusto mo ng lollipop? Tumangala siya at nakita ang isang matabang lalaki na nasa kanyang mga 30 taon, nakangiti, at may hawak na lollipop, si Edwin Harper. Tumango si Cyril nang walang halong pag-aalinlangan, napatingin sa matabang lalaki, at pagkatapos ay sa lollipop na hawak nito. Ang mga mata niya ay nag-ikot ng ilang ulit, sabay labis ng ngiti. Nako, salamat po. Masayang-masaya si Edwin Harper dahil wala siyang napansing alinlangan sa bata. Pinaniniwalaan niyang ang mabait niyang mukha ang magiging susi upang mapasuyo si Cyril, at sana, makuha ang tiwala niya para makuha ang recipe na gusto niya. Dahan-daang nilapitan niya si Cyril. Pupunta ka ba sa paaralan? Ihahatid na kita. Masigasig na tumango si Cyril, opo, tito, ang bait po ninyo. Hahaha. Nagpakitang gila si Edwin Harper na natutuwa sa papuri ng isang 7 taong gulang na bata. Sige, turuan mo ako ng daan. Pinangunahan ni Cyril si Edwin Harper patungo sa paaralan. Sa daan, pinilit ni Edwin na ipakita ang kanyang kabaitan, pinasok niya si Cyril sa isang maliit na supermarket at binili lahat ng gusto nitong merienda. Masayang-masaya si Cyril, dala ang mabibigat na mga bag. Hindi ininde ni Edwin ang bigat ng mga dala, basta't masilayan lang ang ngiti ni Cyril. Sa puso niya, tiyak na may bukas na pinto dito. Pero biglang natigilan si Edwin nang mapansin niyang hindi sila papunta sa paaralan, kundi sa West District Police Station.
Hindi niya maintindihan ang nangyayari hanggang narinig niya si Cyril na may malisyosong ngiti sa mukha at tahimik na sumigaw, "Tito Pulis. Saklolo, may taong gustong dukutin ako." Kinabig ng takot si Edwin at hinawakan ang balikat ni Cyril. "Ano yan? Ano ba ang sinasabi mo?" Biglang dumating ang dalawang pulis na kakauwi lang mula sa kanilang tanghalian. Nakita nila ang eksena at agad hinatak si Edwin papalayo. "Anong ginagawa mo dyan?" "Ako. Hindi ko naman siya gustong dukutin, ang totoo." Nag-aalangan na paliwanag ni Edwin. "Ate Pulis, hindi ko siya kilala. Binigyan niya lang ako ng lollipop at pinabili pa ako ng maraming pagkain. Sigurado akong may masamang intensyon siya." Umiiyak si Cyril. Naaliw ang puso ng dalawang pulis sa dami ng kapeitan ng bata. Isa sa kanila ay nilapitan si Cyril, "Huwag kang matakot, andito na si Kuya Pulis." "Isa itong pagkakamali." Paliwanag ni Edwin. "Sabihin mo na ang totoo. Ang pagbibigay ng lollipop sa bata ng walang dahilan, tapos pagbili ng merienda. Kitang-kita ang masamang balak mo. Ayaw namin dito ng mga ganyang ulol," galit na sabi ng isa pang pulis habang hinihila si Edwin papasok ng istasyon. Nagpanik si Edwin. Nang lumingon siya, nakita niya si Cyril na may matamis na ngiti, walang luha sa mga mata, at ipinagmamalaki ang mga dala niyang merienda, parang isang demonyo. Sa puso ni Edwin, walang duda, talagang napaglaruan siya ni Cyril. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, tumutulong si Chef Marcus Ashford sa paghahanda ng hapunan habang sinundo ni Jenny ang kanilang bunsong kapatid. Nang makarating siya sa pintuan ng kanilang community, nakita niyang kasama ni Jenny si Cyril mula sa paaralan. Agad na tumalon si Cyril, nagmamalaking lumapit kay Marcus. Kuya, nahuli namin yung kakaibang tito ngayon."